itatanong ko lang po kung paano, kasi po ako'y katulong po sa bahay, ay hindi po ako nakapagpaalam sa kadahilanan po na hindi po ako nila papayagan. Kasi po nung linggo, nasabihan na po ako na last ko daw pong pagsimba nung linggo. At Sige po. ano daw po, out of time daw po sila. Mm. Ay nagkataon naman po na kailangan po ang marriage contract na gagamitin po ng municipal link ng Calawag. Kaya po pumunta po ako ng Laguna sa Siniluan para kunin po yung aming marriage contract. Mhm. Tapos po, nag-text po agad yung katulong nagtawag po sa akin agad yung katulong na ako daw po ay file na daw po sa NBI sa kadahilanan daw po na nagnakaw daw po ako ng pera at mga alahas. Yun po. So tatanong niyo po kung totoo ba yung sinabi sa inyo nung kasambahay na yon. Tama po? Opo. Oo. Opo. Rita, ganito, no, para mapunta ka sa database ng NBI, yung tinatawag na para hindi ka maklear dun sa kinukuha mong NBI clearance, kailangan may kaso ka muna, criminal case sa korte. At bago ka makasuhan ng criminal case sa korte for theft, mahaba-habang proseso pa yan. Unang-una, dadaan pa yan sa piskalya. So, haharap ka pa sa piskalya, papatawag ka doon, maghahain ka ng sagot mo. Pagkatapos nun, pag nakita ng piskalya na may basehan yung kaso ng pagnanakaw, then doon ihahain yun sa korte. Depende yan sa presyo nung ninakaw kunwari. So pagkatapos pa lang nun, doon ka pa lang magkakaroon, kapag nakahain na sa korte, na-arraign ka na, doon ka pala magkakaroon ng record sa NBI na meron kang pending na criminal case. So ngayong maaga pa lang sa ganyan, hindi yan kukuhanin ng NBI, hindi nila ilalagay yan doon dahil wala pa silang basehan. Plus, second of all, ang theft po ay hindi jurisdiction ng NBI. Usually, ide-defer nila yan doon sa pulisya na kung saan nakakasakop, kung saan nangyari yung pagnanakaw na yon. So, malamang yung chances na totoo yung sinasabi nung tumawag sa inyo yon, maliit lang po. Mga 5% lang siguro yung chances na totoo nga yung sinabi na yon. Okay, Rita? So, dapat makampante ka, wag kang matakot. Okay po. Kasi po, babalik po kasi ako sa amo ko sana. Sabi nga po, baka daw po ako ipadampot o kung ano, parang panakot. Oo. Tama rin yun, Rita, no? Hindi ko rin masasuggest sa'yo na bumalik ka unless na siguro makausap mo yung amo mo. Kasi syempre, hindi na natin alam kung anong pwede niyang gawin. Pwedeng, kung meron na kayong strained relations, wag ka nang pumunta doon. Ang tanong na lang natin dyan, ano yung pwede mo maging depensa kung sakaling makasuhan ka o sabihin na inabandon mo yung kontrata mo doon sa amo mo. So marami naman tayong pwedeng sabihin. Sabihin natin na, binibigyan ka ba ng SSS, Rita? Wala po. O, binibigyan ka ba ng PhilHealth? Wala din po. So, ibig sabihin nun, lumalabag na yung amo mo, doon pa lang sa dalawa na tinanong kong yun, hindi ko pa tinatanong kung magkano yung sweldo mong nakukuha. O, doon pa lang sa dalawang puntos na yun, nakalabag na siya ng yung ating tinatawag na kasangbahay law. So, meron na rin siyang liability sa batas kapag ikaw bumalik doon o tinreten ka niya na kapag hindi ka bumalik, kakasuhan ka niya. So, meron na tayong panangga doon sa mga ikakaso sa'yo kung posibleng kakasuhan ka niya. Pero most likely, baka hindi na niya i-pursue yung ganyan. Okay, Rita? Hindi na po ako babalik doon. Ikaw, kung depende sa'yo yan, no? Hindi ko kasi ma-assess talaga kung ano yung relasyon mo doon sa amo mo. Kung makakausap mo yung amo mo bago ka bumalik doon, then mas mainam yon. Pero kung bumalik ka doon, may risk ka nga na baka ipadampot ka sa pulis, baka sabihin may ginawa ka doon, or baka after a few days lagyan ng yung kasama mo doon na isang kasambahay lagyan na iplantahan ng kunwari nagnakaw ka nga talaga. So hindi ko masasuggest sa'yo kagad na bumalik ka doon. I-assess mo muna yung sitwasyon dahil ikaw yung mas nakakilala doon sa amo mo tsaka yung kasama mo sa bahay. Okay po, salamat po. Okay. Rita, kung meron ka pang mga follow-up na mga tanong na legal o kaya gusto mong magpatulong sa amin para
ikaw ay i-represent sa kasong maari mong kaharapin, pumunta ka lamang sa law center ni Kuya. Wag kang mag-atubiling tumawag dito sa action center ni Kuya. Okay, Rita? Okay. Okay po. Sige, maraming salamat. Back to you, June. Okay, huwag ka na pumunta doon. Delikado yun. Oo nga. Diba? Bueno, Atty. Reggie, magbabalik po kami mamaya sa iba pa mga katanungan ng ating mga kasangbahay. Atty. Reggie. Maraming salamat, June Surreo, mula sa ating 1,360 satellite monitoring centers all over the world.